Anak, sa wakas natalo mo din siya. Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, Tay. Maayos lang ako. Masaya po ako na nagawa ang misyon ko. Salamat din sa tulong mo, Tay. Ang medalyon ng apoy ay isa sa mga anting-anting na bihira na lamang makita ngayon. Swerte ang mayroon pang ganito magpahanggang ngayon. Ang medalyon ng apoy ay mayroong kakaibang kapangyarihan. Takot ang mga aswang dito dahil nasisilaw sila sa liwanag na lumalabas at hinihigop sila. Sinasabi din noon na marami ang aswang na nakukulong sa medalyon ng apoy. Magandang araw sa inyo, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Katulad ng iba, ay gusto ko ding ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Anselmo, 20 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Tubong Palawan ako at simple lang ang buhay namin ng tatay ko. Kami na lamang dalawa ang nabubuhay. Maagang nawala ang nanay ko dahil sa panganganak sa akin. Magtutuba ang tatay ko sa aming sariling nyogan. Hindi naman kalawakan yon. Sakto lang. Nag-iipon din kami ng suka sa banga para naman mayroon kaming may benta. Hindi din lingid sa kaalaman ko ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Minsan na din nga ikwento sa akin ni tatay ang tungkol sa lolo kong may medalyon na apoy. Isa si lolo sa mga tagapagtanggol ng kapwa niya tao sa mga masasamang nilalang. Saksi din daw si tatay kung paano makipaglaban si lolo gamit ang medalyon. Pumanaw si lolo dahil sa katandaan nito at wala ni isa ang nakaalam kung nasaan ang kanyang medalyon. Taong 1959, nagsimula ang lahat ng kwentong ito. Anselmo! Sasama ka ba sa akin sa nyogan? Abay! Opo, Tay! Saglit lamang at nagbibihis pa po ako! Abay, bilisan mo dyan. Marami pa akong akitin na nyog eh. Ihatid pa natin ang mga tuba sa bibili. Yan na po, tapos na po. Marami po ba tayong paghatiran ng tuba mamaya? Marami-rami rin, anak. Kaya halika na para hindi tayo abutin ng tanghali. Pare! Mukhang maaga pang lakad ninyong mag-ama. Parang di ko na. Ay, ikaw pala, paring Kadyo. Pupunta kami sa nyogan para kumuha ng tuba. Nakaw! Panigurado kung marami na naman ang malalasing sa tuba mo. Pagbilan mo muna ako ng kalahating galon, pare, ha? Hindi nakakasawa ang tuba mo eh. Habang tumatagal, lalong sumasarap, abay. Nako, parang binubuhol mo pa ata ako, pare, ha? O siya, sige. Ihatid lang namin mamaya dyan ni Anselmo, no? Sige, pare. Nabala ko pa ang lakad nyo. Dito muna ako sa kanto, ano? Tay, habang tumatagal, pumapatok na dito sa baryo ang tuba natin ah. Oo nga, anak eh. Buti na lang may tanim na nyog ang lolo mo noon. Kaya heto't napapakinabangan natin. Palagi kong sinasamahan si tatay sa pagkuha ng tuba sa aming nyogan. Nang maubos namin kuhain yon sa itaas ng puno, nagpahinga muna kami saglit sa maliit na kubo hanggang sa nanaginip ako. Apo ko! Anselmo! Gumising ka! Nasaan ako? Saka, sino ka? Bakit mo ako kilala? Ako ang lolo Pidring mo. Naririto ka sa ibang dimensyon. Kumbaga'y nasa isang panaginip ka ngayon. Pero, paano mo ako nakakausap ng ganito? Para kang isang buhay at hindi patay, lolo.
Maaari mong makausap ang isang tao gamit ang panaginip. Wala na akong oras kaya naman pumasok ako sa iyong panaginip, Apo. Gusto ko pa sanang makausap ka, pero kailangan mong malaman ang tungkol sa medalyon ko. Anselmo! Anselmo! Hoy! Gising anak! Gumising ka! Ha? Bakit po, Tay? May problema po ba? Saka, nasaan si Lolo? Binabangungot ka kaya't ginising kita. At anong sinasabi mong lolo mo? Bangungot? Opo, Tay. Nakausap ko si Lolo. Nandito lang siya kanina. At may gusto siyang sabihin sa akin tungkol sa medalyon. Ha? Panaginip lang yon anak. Saka bakit ka naman niya kakausapin tungkol sa kanyang medalyon? Hindi ko din alam, Tay. Malalaman ko sana kung hindi mo po ako ginising eh. Sus, puro kakalokohan. Pagod ka lang kaya kung ano-ano napapanaginipan mo. Ihatid na lang natin itong mga taba. Tumayo ka na riyan. Totoo po talaga, Tay. Nakausap ko si Lolo. Totoo na kung totoo. May mga ganun naman talaga na nangyayari. Pero ang panaginip ay kabaligtaran lang yan. Saka bakit sa'yo magpapanaginip si tatay? Pwede naman sa akin. Baka hindi niya kayo gusto, Tay. Kaya sa akin siya nagpapakita sa panaginip ko. Buong maghapon kong iniisip ang aking napanaginipan tungkol kay Lolo. Tama naman si tatay dahil bakit sa akin si Lolo nagpapakita sa aking panaginip. Kinagabihan, nasa ibang dimensyon naman ang espiritu ko. Kakaiba ang nasa paligid. May mga ibon at mga paru-paro. Kulay berde ang mga damo. Hanggang sa nakita ko na naman si Lolong nakangiti sa akin. Pasensya ka na, Apo, kung palagi akong nagpapakita sa iyong panaginip. Masaya akong makita ka. Hindi ko man lang nagawa na ipagheli ka noon dahil patay na ako bago ka ipanganak. Yun nga din po ang aking ipinagtataka. Bakit po kayo laging nasa panaginip ko? May gusto lang sana akong sabihin sa iyo. Pero naisip kong hindi muna sa ngayon. Tungkol po ba sa medalyon? Yun din po kasi ang narinig ko sa inyo nung una kayo nagpakita sa aking panaginip. Ang bagay na yon ay gusto kong makuha mo mula sa pinagtaguan ko. Ikaw ang napili kong magmana nun. Dahil nakikita ko sa iyo ang katapangan at kabutihan ng puso mo. Bakit po ako, Lolo? Saka hindi ko naman po kailangan ng bagay na yun eh. Tama ka. Hindi mo nga kailangan yun sa ngayon. Pero balang araw ay kinakailangan mong kunin yun para protektahan ng lahat. Protektahan ng lahat? Saan naman po? Panahon lamang ang makakapagsabi sa iyo na po. Kapag nakuha mo ang medalyon, pag-aralan mo ng mabuti kung paano gamitin ito. Makikita mo din ang librong itim kasama ng medalyon. Basahin mo lang ang mga nakasulat at maniwala ka lang. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo, Lolo. Pasensya na. Hayaan mo. Maintindihan mo din ang lahat. Bigla na lang akong napabangon sa higaan dahil sa napanaginipan ko. Lumabas ako ng silid at dumiretso sa sala. Naabutan ko si tatay at tiyo Kadyo na nag-uusap. Hindi din nakatakas sa pandinig ko ang tungkol sa aswang. Totoo ba ang sinasabi mo? Baka gumagawa ka na ng kwento, pare ah. Kailan ba ako hindi nagsabi sa iyo ng totoo, pare? Totoong balita na mayroon namang aswang sa baryo natin. Ang hirap naman kasi paniwalaan yan. Dahil naubos na lahat ni tatay ang mga aswang noon. Ikinulong niya yun sa medalyon niya. Malay natin, mayroon palang nakatakas doon. At ngayon ay mag-aasik na naman ng lagim. Kung totoo man yan, wala tayong magagawa. Wala naman tayong mga kapangyarihan para labanan sila. Yun na nga ang problema, pare.
Mabuti sana kung iniwan sa'yo ni Mang Pedring ang medalyon. Kaso wala eh. Mas mabuti na din yun. Nawala na sa akin ang medalyon para hindi gumulo ang buhay namin itong si Anselmo. Tay, baka naman po may ibang paraan para labanan ng mga aswang kahit na walang medalyon. Sa papaanong paraan nga natin sila malalabanan? Wala naman tayong alam tungkol sa mga aswang. Umalis na si Tio Kadyo. Kaya naman kami na lang ni Tatay ang naiwan. Tinanong ko siya tungkol sa medalyon ni Lolo. Tay, paano po ginagamit ang isang medalyon? Bakit sa dinami-dami mong itatanong tungkol pa dyan? Kailan ka pa nagka-interes sa mga medalyon? Wala lang po. Naitanong ko lang, Tay. Saka naisip ko po na kung sakali mang totoo ang aswang na sinasabi ni Tio Kadyo, ano nang gagawin natin? Mag-iingat tayo anak at saka manampalataya sa Diyos. Yun ang magandang dapat gawin. Huwag mo nang pangarapin pa ang mapasakamay mo ang medalyon dahil hindi madali ang magkaroon ng ganon. Marami kang kailangang pagdaanan at lampasan na pagsubok. Ang dapat lang nagagamit doon ay ang mga bihasa sa medalyon. Parang lahat naman, Tay. Kailangang dumaan sa mga pagsubok. Saka, paano nagkaroon si Lolo ng medalyon? Bigay yon sa kanya ng kalikasan. Mahilig kasi ang lolo mo dati na maglakbay kung saan saan. Minsan ay sa mga gubat siya pumupunta. Ganon po ba? Paano po napapagana ni Lolo ang medalyon? Saka ang galing naman dahil kinukulong ng medalyon ng mga aswang? Sa pagkakatanda ko, mayroon siyang maliit na librong itim. Nakapaloob doon ng mga dapat gawin. Saka teka, may bala ka bang hanapin ang medalyon ng lolo mo? Wala naman po akong plano na hanapin yon. Mabuti naman, dahil pag-aaral na lang at tupagin mo. Ang isang tagapag-alaga ng medalyon ay mayroong kaakibat na obligasyon anak. Hindi lang sarili mo ang dapat protektahan, kundi ang buong sangkatauhan. Naintindihan ko po, Tay. Sumapit ang gabi. Handa na sana ako matulog nang marinig ko ang tinig ni Tio Kadyo sa labas kasama ang asawa nitong buntis. Nanginginig ang boses niya na parabang takot na takot. Kaya naman lumabas ako sa silid. Naroon na din si Tatay sa labas. Hindi makapagsalita ng maayos si Tio Kadyo. Kinuhaan ko siya ng tubig para naman mawala ang panginginig niya. Pare, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang natatakot na ewan. Pare, may mga aswang na sumalakay sa bahay. Mabuti na lang at nakatakas kami. Tio Kadyo, aswang? Bakit naman kayo sasalakayin ng aswang? Yan ang hindi ko din alam, Anselmo. Alam ko na kung bakit, Kadyo. Masyadong mabango sa pang-amoy nila ang buntis. Ang anak mo ang habol nila. Pare, baka pwedeng dito muna kami magpalipas ng gabi. Delikado sa bahay ang mag-ina ko. Tinuklap na din nila ang bubungan namin. Oo naman pare, walang problema. Anselmo, doon ka na lang muna sa akin tumabi ha. Ipagamit mo muna kanila Tiyo at tiya mo ang silid mo. Sige po, Tay. At Tia Cecil, pumasok ka na po sa kwarto ko para makapagpahinga. Nakaw, nalintikan na. Bakit, pare? Sinundan nila kami. Paparating na sila dito, pare. Huwag kang mag-alala. Madali lang silang itaboy, pare. Anselmo, kumuha ka ng asin sa kusina. Lumabas kaming tatlo at saka isinaboy ang asin sa palibot ng bahay. Bago lang sa paningin ko ang makakita ng nilalang na aswang. Lalapit sana sa amin ang isa nang biglang hinagisan ito ng tatay ng asin. Namimilipit ito at umuusok ang katawan. Kumuha ako kaagad ng isang malaking kahoy at hinataw ang isa pang aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Mga walang ya kayo! Balak nyo pang lapain ang anak ko ha! Ala sige! Lumayas kayo! Tama na yan pare. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Aalis na din ang mga yan.
Hindi na ba sila makakalapit sa bahay, Tay? Hindi na yan, dahil may mga asin palibot. Salamat pare. Paano? Magpahinga na tayo. Sige lang pare, ganon din kami. Matulog lang kayo ng mahimbing. Kahit pala buntis gusto nilang biktimahin. Mga wala talagang konsensya at kaluluwa. Ganyan talaga ang mga aswang anak. Sabik sa lamang loob ng mga tao at dugo. Sige po, Tay. Matutulog na po ako. Apo, Anselmo, gumising ka muna. Mahalaga ang sasabihin ko sa iyo. Lolo Pedring, ano pong sasabihin mo? Panahon na para kunin mo ang medalyon ko sa likod bahay. Sa may puno nara doon ko ibinaon yon. Kunin mo habang may oras pa. Bakit kailangan pong akong kumuha noon? Nais ko sa iyong ipamana ang medalyon. Alam kong kaya mong gampanan ang pagiging tagapagtanggol ng lahat. Hindi ko po kaya maging isang tagapangalaga, Lolo. Baka hindi ko magampanan. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Apo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ituturo sa iyo lahat ng librong itim ang dapat mong gawin. Hindi ko sukat akalain na mayroon pang mga aswang ang natira. Tinatanggap ko po ang medalyon, Lolo. Gagawin ko ang lahat para sa mga tao. Para sa kaligtasan ng lahat. Ganyan nga, Apo. Maging matatag at matapang ka. Maaga pa lang ay nasa likod bahay na ako. May hawak na pala at piko. Wala din si tatay dahil pumunta ng yogan. Minsan ay napapaisip ako na baka niloloko lang ako ng aking panaginip. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa hanggang sa mayroon akong naramdaman na parang may tinamaan ako sa lupa. Agad kong kinalkal ng kamay ko ang natirang lupa. Tumambad sa akin ang isang bilog na kulay ginto at pula ang nasa gitna nito. Sa ilalim nito ay isang librong itim. Kinuha ko yon at dali-daling pumasok ako sa aking silid at saka binasa ang mga nakasulat. Nakasulat yon sa Latin na hindi ko maintindihan pero nababasa ko naman. Maya-maya pa ay lumiwanag ang medalyon. Anselmo! Anselmo, anak! Nariyan ka ba sa silid mo? Tay! Narito po ako! Oh! Bakit ganyan ang itsura mo? Saka, ano yung nasa kamay mo? Teka, kilala kong librong yan ah. Saan mo nakuha ito? Sa likod bahay po. Nakabaon sa may lupa. Nakabaon? Paano mo naman nalaman na nandun ito? Sinabi po sa akin ni Lolo. Palagi siya nagpapakita sa akin panaginip, Tay. Saka ito po yung medalyon niyo. Diyos ko, bakit sa iyo pa ipinamana ng lolo mo ang bagay na ito? Bakit naman po, Tay? May masama po ba doon? Wala namang masama. Ayaw ko lang na magulo ang buhay mo at nakatuon ang oras mo sa misyon. Saka pwede mo namang hindi tanggapin ang medalyon eh. Kaya ko po, Itay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po tatanggapin kung hindi ko kaya. Saka nakiusap sa akin si Lolo. Ay, ano pa nga ba magagawa ko, anak? Araw-araw kong pinag-aralan ang mga nakasulat sa librong yon. Unti-unti kong natutunan ang paggamit ng medalyon at mga orasyon na para lang sa medalyon ng apoy. Hanggang sa nasasaulo ko na ang mga ito. Tuwing Martes at Biyernes, anak, hindi magtatagal ay magagamit mo na ang taglay na kapangyarihan ng medalyon na yan. Kay tagal kong hinanap yan, tapos sa likod lang pala ng bahay nakatago. Yun din po ang pinagtataka ko, Tay. Bakit hindi sa'yo pinamana ni Lolo ang medalyon niya? Ewan ko sa lolo mo. Wala atang tiwala sa akin eh. Sandali, Tay. May narinig ka po bang sigawan? Abay oo, para mayroon nga. Nanggagaling sa mga kapitbahay natin. Halika, tingnan natin.
Tay, umiilaw ang medalyon. May mga aswang sa paligid. Saglit lang, kukunin ko ang itak ko. Halika na, kailangan nating tulungan ng lahat. Pare, masyadong marami ang aswang. Nakikita ko nga pare, magsisimula na naman ang laban ng mga tao sa pagitan ng aswang. Tay, may papalapit na aswang! Ako nang bahala dito, Anselmo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Mag-iingat ka, anak. Ikaw din po, Tay. Tumakbo ako kung saan ang ibang mga kapitbahay namin. Isang aswang ang humarang sa akin at agad akong nagpakawala ng orasyon para sa medalyon. Nagliliwanag ito na parabang isang apoy. Inatake ko ang aswang. Nakakaiwas naman siya sa mga suntok ko hanggang sa hindi niya naiwasan ang isa kong kamao. Hinubad ko ang medalyon sa kahinarap sa mukha niya. Nagsisigaw ito dahil sa hinihigop siya ng medalyon hanggang naging isang abo na lang. Ubusin niyo ang lahat ng tao! Wala kayong ititira kahit na isa! Bakit kayo nagsisipag-atrasan, mga walang silbi? Nababahag na ang buntot ng mga kauri mo. At sino ka namang lapastangan ka? Ako lang naman ang tatapos sa'yo at sa mga kasamaan mo. Ikaw ba kamong tatapos sa akin? Pinapatawa mo ako, bata. Sumapi ka na lang sa amin! Bata man ako sa iyong paningin, pero kaya kitang patumbahin. Bakit na may mirwisyo kayo ng mga tao? Wala na kayong ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagim. Dahil sa amin ang mundo, kami ang dapat nag-ahari sa lahat. Alipin at pagkain lang namin ang mga mabababa ang uri. Abay, loko ka pala. Walang kasamaan ng nananaig. Kailanman, hindi pwedeng maghari ang kadiliman sa mundong ito. Masyado kang nag-iilusyon ng mga bagay na hindi naman mangyayari. Huwag kang makialam dito, tanda. Baka unahin kita. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao dito. Tay, ako nang bahala rito. Ikaw, aswang! Ako harapin mo! Pagbibigyan kita, Totoy. Ayoko sanang pumatol sa'yo. Ang kaso makulit ka. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Gamit ang itak ni tatay, ay mahigpit ko itong hinawakan. Tumakbo ang lalaki papunta sa akin. Agad naman akong nagpadulas sa lupa at nagpailalim sa kanya. Itinaas ko ang itak para masugatan siya. Nadaplisan siya ng konti sa tiyan. Puisit! Naisan mo ko dun ah! Magaling, bata! Pasalamat ka't daplis lang yun. Dahil kung inabot ang lamang loob mo, patay ka na. Hindi ikaw ang papatay sa akin. Hindi nga ako. Pero ang medalyon ng apoy ang bahala sa'yo. Medalyon ng apoy? Hindi epekto sa akin yan. Kapag nangyari yun, tatawanan lang kita. Nasa akin ang huling halakhak, Totoy! Katulad ng nakasaad sa librong itim, ay hinubad ko ang medalyon at mahigpit kong hinawakan yon. Para mahigop siya nito, ay kailangan kong ipain ang sarili ko sa kanya. Nang umatake ito sa akin, ay hinayaan ko lang na matamaan niya ako. Napatumba ako sa lupa at kinubabawan niya. Inangat niya ang ulo ko gamit ang kwelyo ng damit ko. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ako ang mananalo. Ngayon, magpaalam ka na. Magaling ka nga. Pero naisahan naman kita. Sa'yo na lang tong medalyon ko. Ah! Sobra! Hindi ako papayag na makulong sa medalyon na ito! Wala ka nang magagawa pa. Dahil huli na ang lahat. Habang buhay ka nang nariyan sa medalyon. Anak, sa wakas natalo mo din siya. Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, Tay. Maayos lang ako. Masaya po ako na nagawa ang misyon ko. Salamat din sa tulong mo, Tay. Kinakailangan din natin magtulungan
para hindi ka mahirapan, anak. Sigurado kung tuwang-tuwa ang lolo mo sa kabilang buhay. Hindi po siya nagkamali ng pagpili sa akin, Tay. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang misyon kong ito. Ipinagmamalaki kita, anak. Nagawa mo ang misyon mo. Salamat sa Diyos. Tiwala lang po at pananampalatayang kailangan. Di ba, Tay? Yun ang sabi mo sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi na din nagpakita sa panaginip ko si Lolo. Gusto ko pa namang ikwento sa kanya ang tagumpay ko. Naabutan ko si tatay na nagkakape sa mesa. Anak, kumusta ang tulog mo? Nag-uusap pa ba kayo ng lolo mo? Wala nga po eh. Baka abala siya sa kabilang mundo. Baka hindi kanya inistorbo kagabi dahil alam niyang pagod ka. Siguro nga po ay ganun, Tay. Mabuti naman po yun dahil nakatulog ako ng maayos at mahimbing. Kapag nagpakita siya ulit sa iyong panaginip, pakisabi naman, anak, na dalawin din niya ako sa panaginip ko. Opo, Tay, masusunod po. Sayang nga po dahil hindi ko nakikita si nanay sa panaginip ko. Hayaan mo na ang nanay mo. Baka ayaw niya talaga dahil malulungkot lang yun sa'yo. Pero alam kong nakikita naman niya ako eh. At masaya din siguro siya para sa akin. Anak, malapit na ang pasukan niyo. Mabuti naman at natapos na ang misyon mo. Siguro po ay ibabalik ko yung medalyon sa likod bahay. Mabuti pa nga, anak, dahil wala na din ang mga aswang. Mayroon na akong ikukwento sa mga kaklase ko kapag may pasok na, Tay. Nako, wag na, anak. Dahil baka mamaya marami pang magka-interes sa medalyon. Kinagabihan, nakita ko naman ang sarili ko sa ibang dimensyon. Masaya akong sinalubong ni Lolo. May ngiti ito sa labi na kay sarap tingnan. Ipinagmamalaki kita, apo ko. Hindi mo nga ako binigo. Manalang po ako sa inyo, Lolo. Ngayong natapos ko lang po ang aking misyon, hindi na po ba kita makikita sa aking mga panaginip? Hindi na siguro, apo, dahil tapos na ang misyon mo. Masaya po ako na makilala ka, Lolo, kahit sa panaginip lang. Magpahinga na po kayo. Kumusta na lang po kay nanay? Yun talaga ang gagawin ko. Dahil kahit nandito na ako sa kabilang buhay, ay mga tao pa din ang iniisip ko. Ang bait niyo talaga, Lolo. Bueno, apo, maiiwan na kita. Matulog ka na ng mahimbing. Siya nga po pala, pinapasabi ni tatay na bisitahin mo siya sa kanyang panaginip. Unti-unting nawala si Lolo hanggang sa magising ako at tinanghali na ako ng gising. Lumipas ang taon, namuhay kami ng maayos at matiwasay ni tatay. Kinalimutan namin ang pangyayaring yun. Mula noon ay hindi na nagpakita pa sa panaginip ko si Lolo Pedring. Wakas.